The arrow with the heart pierced through him. There was an arrow who was getting tired of his pointy life. Until one day, Minsan ka na rin bang umibig ng ganito? At nakapagsabing? alam mo yung sinasabi nila na kung kayo, kayo talaga. Kung kayo, babalik siya sa'yo. Tangina, nakakagago yun eh. Kung oo ang sagot mo sa lahat ng tanong ko, malamang kakaibang field trip ang nalamdaman mo sa pelikulang to. Marami pa tayong ibang bagay na pwedeng makita sa pelikula. Kasama na dito ang pagiging sa romantikong lugar ng Baguio. O ang pagkakapackage kay John Lloyd. O ang sakit sa pag-ibig at ang tagat sa pag-move on. Ngunit sa ilalim ng mga ito, ano pa kaya ang pwede nating makuha mas malalim na kahulugan sa pelikula? Makikita nyo sa production na ito ang iba't ibang klase ng komento tungkol sa pelikula. Kaya diyan ka lang at samahan mo kami. Ako si Lance Encisa, kasama ng buong YUM3F Best Group. At alamin natin ang naging tadhana ng dating called Tadhana. Yung saddle twist ng pelikula ay mas napansin ko dun sa mga dialogues at actions ni na Mace at Anthony. Yung kay Mace, yung pagiging buong bibig niya sa ex niya, yung pagiging defensive niya para doon sa ex niya, saka yung pag-ugot ng mga alaala ng ex niya mula sa isang salita. Makikita doon yung mga niranas, nararanasan at mararanasan ng mga taong tanga sa pag-ibig. Yun sa may magandang Miss Ensan representation doon, yung sa art gallery kay Anthony na yung art world yung naging minsang mundo niya, pero ngayon tinitingnan na lang niya kasi hindi na niya kayang sa sarili niya na gumawa ng art. Generally, the story was good. Magaan yung storyline, making it more appealing sa audience since we consider movies as a form of escape. Yung pag-ikot naman ng movie sa dalawang character made it more personal for you get to know the characters in a deeper manner dahil point of view lang nila yung nasusubaybayan mo throughout the movie. I think the only issue that I can say about the movie is that it's quite dragging. Since, di ba, yung typical movie ay magkakaroon ng exposition, rising action, tapos may climax na. Tapos may establish muna yung climax bago magkaroon ng falling action, then resolution. Yung nangyari kasi dito sa movie dating called Tadhana, nagkaroon ng exposition, tapos rising action. Tapos parang throughout the movie, yung nasakop ng exposition to rising action ay halos 4/5 na ng movie. So, ang climax, falling action, tapos resolution ay na-establish na sa last 20 minutes ng movie. So, medyo bitin yung part na yun. Ayun, that's the only issue that I can say about that thing called Tadhana. But generally, it was a good movie. Sa tingin ko, ang pelikulang dating called Tadhana ay bago sa paningin ng mga manood. Kasi hindi siya yung typical na story ang makikita sa teleserye o sa telebisyon. Tulad ni Mara Clara, yung story ang hinaapi yung babae. Dito sa pelikulang ito, ay kita mo sa katauhan ni Mace na isang babae siyang strong will. Hindi siya yung papatalo eh. Hindi siya yung magpapaapi. Nais niya, pinapakita niya na ang isang babae ay kayang lumaban sa mga lalaki na ngayon ang society ay mostly patriarchal eh. Lalaki yung sentro ng mundo daw. Pero si Mace as isang babae, pinapakita niya na malakas siya. At makikita din natin sa pelikula na madaming pagmumura. Doon pa lang makikita natin yung typical na setting ng isang Pilipinong babae sa Pilipinas. Yung mga may hirap na lumalaban, pinapakita niya na ang side ng mga Pilipino na lumalaban. Makikita din natin sa pelikula na ginagamit niya, epektibo siya na
isa siyang komedya kasi ginagamit niya yung sakit, sorrow, as a component for comedy. Na yung approach na yun ay epektibo sa mga tao kasi mas nakaka-relate yung mga tao dun. Yung gagamitin mo yung sakit para gawing pagkakatawanan kasi yun ang parang yun yung isang approach mo para maging masaya kasi ang mga Pilipino di ba kilala as bilang masayahin mga tao. So yun, at yung dating ko dadaan ay sa tingin ko isang happy ending kasi hindi siya yung atake niya hindi pinapakita ng happy ending siya pero gusto niya maging optimistic tayo about sa love and spontaneity about love. Ang masasabi ko lang sa dating ko, Tadhana, masyado siyang mainstream kasi sobrang daming hugot daw pero hindi naman masyado. Tapos sobrang babaw lang ng story niya na hindi masyadong na-emphasize yung tingin ko dapat na story niya kasi sobrang babaw. Nag-focus na lang sa sikat na artista na si Angelica Panganiban at si JM De Guzman. So parang mas na-market yung artista kesa sa movie mismo, yung plot mismo ng story kasi hindi ko nakuha yung gist niya parang puro lang siya hugot, wala personal, walang point yung movie yun. Puro lang hugot at mura yung kuha ko sa kanya actually. Kung i-compare ko naman yung mga films noon, Filipino films noon sa Filipino films ngayon, tingin ko mas maganda talaga yung Filipino films noon kasi mas na mapakita yung story, yung plot, mas na ma-market yun kaysa mismo sa mga storyline ngayon. Ngayon kasi parang may na-market na lang yung forever kasi wala na halos forever. Ewan ko, parang ganun. Mas yun nga, ina-emphasize nila yun na puro na lang love stories. Kung dati, yung mga rom-com, mas may sense pa sila kahit hindi happy ending, kahit hindi rom-com nga ba. Mga hindi happy ending na story, mas kita mo yung plot Ngayon, puro sikat na artista kinukuha for movies. Parang yung mga movies ngayon, isang sobrang habang commercial na lang kasi mapapansin mo, puro yung mga sponsor nila yung na-emphasize, puro mga ganun yung mga sponsors nila. Yun yung pinapakita nila madalas sa movie. So, yung mga movies ngayon parang isang mahabang commercial compared sa mga movies noon na talagang kita mo may sense. Sabi nung iba, ang dami daw hugot, pero para sa akin hindi naman siya ganun kadaming hugot. Like, parang yung film mas madaming hugot kaysa sa kanya. Paano mo i-compare yung Filipino films ngayon sa Filipino films noon? Doon sa mga naaalala kong Filipino films noon, lalo na sa romantic comedy ganyan, or romance lang, mas corny yung ngayon. Parang para sa akin lang nakokornihan ako doon sa mga ngayon. Parang ang bababaw, ganyan, or cliche. Tapos, parang dinadaan na lang nila sa pagpapakute. Kasi dati may kwento, ganyan. Or, siguro, minsan tragedy, pero mamumove ka pa rin. Pero yung ngayon kasi, dun lang sa mga mainstream ngayon. Pero kasi yung pinapanood sa amin dati ni Ma'am Beronio, sa Isang Kisap Mata, ibang-iba yung film na yun. Parang genius yung gumawa. Parang pag hahanapin ko ngayon yung ganung film na mainstream, wala ko masyadong naiintindihan. Thank you. Masyadong idealistic yung movie. Kasi sa tunay na buhay nangyari yun, parang ang labo naman na sasama yung isang lalaki sa isang babae papunta sa Baguio nang wala siyang masamang balak. Pero kung sinabi niya yung dating ko, Tadhana, kasi hindi lang siya yung simple movie na about love story at yung
tadhana mismo. Kasi kung titingnan siya dun sa scenes, dun sa events, dun sa experiences nila, makikita pa yung deeper meaning tayo ng bagahe, yung pag-travel, ganun yung ginagawa ni Angelica after the breakup, ganun na karamihan ginagawa niya. Yung karamihan sa mga babae ginagawa niya. And meron talaga siyang, parang yung movie is much more than what other people may see. Ganun. Meron pa siyang deeper meaning, deeper pa yung context. Kung titignan pa siya ng mas malalim and kung naging critical yung pagtingin din sa movie. Simple lang yung story. Tapos, ang simple niya kasi dalawa lang yung characters. Tapos, ayun. Pero, medyo unrealistic yung plot. Kasi nga, parang parang kakakita lang nila. Tapos, nag-trust na agad si Angelica kay JM noon. To think na sa panahon ngayon, mas mahirap na mag-trust sa mga tao. Tapos, yun pa, tapos ang bilis nila naging comfortable sa isa't isa, strangers nga lang sila. Parang, tapos nakapunta na agad sila sa Baguio na parang ang tagal na agad nila magkakilala, pero kaya medyo unrealistic siya. May iba't ibang interpretasyon ng kada tao. Maaari ito dahil sa kanilang kaalaman, eksperyensya o pagsusuri. Ngunit hindi ibig sabihin na mayroong tama o mali na interpretasyon. Kailangan lamang na gamitan natin ng kritikal na pagtingin ng mga bagay-bagay. Salamat po sa inyong panonood. Ako si Lance Encisa at patuloy po nating suportahan ng pelikulang Pilipino.